Biko ko Biko, tawagin. parang Biko, oo. Sabi ko, ba't mahilig kayo nito? Sino nagluluto? Ako. Yung nga daw, yung isang anak. Sige, Bible study na tayo. Naka-video na pala tayo. Opo, kanina, nung galing ako sa barangay 102, ang kinain ko, kalamay, biko. Kasi yung isang anak ni Ate Merle, mahilig magluto ng biko. Nung araw nagluluto ako ng tinitinda ko. Nagluluto ka rin ng biko? Katayo. Mahirap lutuin nyo kasi matrabaho yun. Alo ng alo ng alo. Masakit sa kamay. Tatahin ka. Tatahin niyo muna. Nasubukan ko magganyan lang. Mahirap. Mahirap palitaw. Habang lumalagkit yun, hindi mo mayalo sa taligasi. Eh, di bali, bili ka na lang at timanong luto. Di bali, medyo mahal. 10 peso lang. Busog ka na. Importante, hindi ka naman napagod. Sige, meron po tayong hawak na Bible. Kung gani natin, dinadalaw si Nanay Tali Thank you. para dalan siya ng salita ng Diyos. Amen. Eto po ako. O yan, Nakahiga. imbitan mo sila. Oh, ano na? Ano sasabihin ko? Abay, inanyayahan mo sila, magpasyal sila dito, dalawin ka. Eto, Baba, salamat ka na minsan dito. Bakit ang yung kalagayan ko? Ayan, kung gusto niyo pong pasyalan si Nanay Tali, dito lang sa Barangay 104, District 1, Tondo, Manila. Magba-Bible study po tayo. Mabuting bagay na yung salita ng Diyos ay ating nadadala sa tao. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus po ang nagsabi na dapat ipangaral ang salita ng Diyos kasi nga meron nakalagay dito, basahin nga natin sa 24:14 ng Mateo, ipangaral sa buong sanlibutan ang salita ng Diyos Amen. tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patuto sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. May wakas po parang darating, kaibigan. Pero bago dumating yon, kailangan ipangaral muna ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng tao. Ang daming tao sa buong mundo. Kailangan may pangaral muna. At darating ang wakas. Kanya lang ang problema, hindi natin alam kung kailan yon. So habang hindi pa dumarating yon, edi magtyaga tayo sa pamamahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Bago tayo abante, manalangin tayo siyempre. Hindi natin ang tulong ng Diyos. Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng salita, ng iyong salita dito sa bahay ni Nanay Tali. Amen. Sa senior citizen na nakahiga sa kanyang kama sapagkat meron depresya yung kanyang buto sa likod. Sa baywang, kaya hindi siya nakakagalaw masyado. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Yun ang sabi ng Panginoong Yesus, ipangaral. Kaya kailangan, habang may pagkakataon, dalhin natin ang salita ng Diyos sa tao. Kasi utos yun. May wakas kasing mangyayari. Ngayon, ano nga bang benepisyo? Yan ang maganda. Ano ba ang benepisyo ng salita ng Diyos sa tao? Dito sa 1:63, ganito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. So yung salita ng Diyos, sabi ni Jesus, Espiritu. Sabihin, hindi natin siya nakikita. Yun ang salita ng Diyos, ibibigay mo sa tao
Pag tinanggap nila yon, tinanggap nila ang Espiritu ng Diyos. Yun ang kanilang buhay. Yun ang magsusupply ng buhay ng tao. Oh. Yan ang benepisyo. Kasi nga, meron tayong Espiritu, kailangan niyang pagkain. At ang pagkain niya ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Kagaya nito, sabi ni Nanay Tali kanina, kala ko tulog siya gising pala, sabi niya, katatapos ko lang kumain. O, anong pagkain yon? Literal, sa katawan, tanghalian. May tanghalian ako, alaura na Ngayon, nananangali siya, pero sa Espiritu. Kumakain siya ng Espiritu. O, yung kanyang Espiritu, pinakakain niya. Yung pinakain niya kanina, ang kanyang katawan physical. Ito kung nakikita niyo physical dyan. Yan ang pinakakain kanina ng tanghalian ni Nanay Tali. Ngayon, kumakain naman siya, kaming dalawa pala, ng salita ng Diyos. O pagkain ng aming Espiritu or kaluluwa. Yan po. Kaya sabi ni Jesus, bago dumating ang wakas, kailangan may pangaral na salita ng Diyos sa tao. Kasi po, sa ayaw ninyo gusto, nakaugnay po ang buhay ng tao dyan, doon sa salita ng Diyos. Bakit? Buhay yun Ang dala niyan, buhay. Kaya na sinabi ni Jesus, sa salita ko, Espiritu. At ang Espiritu, nagbibigay buhay. Kaya, ang involved dyan, buhay espiritual. Amen. Kaya, dalawa po yung kalagayan ng tao. Tingnan na lang natin yung sa Mateo 4:4. Anong sabi ni Jesus dito? Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkain dalawa. Hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao. Yun yung pagkain chicha para sa physical. Pero kailangan, kung paano kang kumakain ng pagkain na araw-araw, dapat meron kang salita ng Diyos sa araw-araw. Yun ang ibig sabihin. Kasi nga, meron po tayong Espiritu na dapat din natin pakainin. Kasi po, dalawa nga po yung kalagayan ng tao. Dito sa isang talata, tingnan natin yung ganito na nakalagay. Ikatlong sulat ni Juan, 1:1. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal. 2. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang iyong katawan tulad ng iyong buhay espiritual. Kailangan, kung malusog yung pangangatawan mo, malusog din yung buhay espiritual mo. Paano lulusog yung espiritual mo? Kailangan mo salita ng Diyos sa iyong buhay, kaibigan. Ngayon, ang tanong, sinanay ba kailangan? Oo! Lahat ng tao nangangailangan nito. Bakit? Alam niyo po ba, yung salita ng Diyos, may kapangyarihan niya. Sa Roma 1:16. Hindi ko itinaiya ang salita ng Diyos, sabi ni Pablo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay mga Hudyo, gayon din ng mga Grego. Ano daw yung salita ng Diyos? Kapangyarihan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakikinig, nasasakapan ka ng kapangyarihan. Pero, kapangyarihan spiritual po yun. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinaiya salita ng Diyos, sapagkat sa kapangyarihan ng Diyos sa bawat sumasampalataya. Yung bawat sasampalataya, kagaya ni Nanay Tali, sumasampalataya ba ito? Opo! Bakit ko nasabi, magbuot na magkakilala kami yan. Dinala ko na siya na salita ng Diyos
Nagkakilala po kami nito sa isang ospital. Nagpapacheck up ako, nagpapacheck up na siya. Nagkatabi kami sa upuan, nagkwentuhan kami. Kaya ko siya nakilala. O ilang taon na yon, matagal na. Magbuhat noon, eto na, nagkikita kami. Upang dali na salita ng Diyos sa kanyang bahay. At ang maganda naman, pinapapasok niya yung salita ng Diyos sa kanyang tahanan. Pinapapasok niya. Yun ang maganda. Receptive kung tawagin po yan. Receptive siya. Kaya hindi siya pinababayaan ng Diyos. Kaya sa kapila nang nakahiga lang siya. Nandun pa rin ang tulong at tawa ng Panginoon Diyos sa kanya. Alam nyo, tayong mga tao, sayon natin sa gusto, kailangan talaga natin to. Kaya kami po bilang mga Kristiyano, hindi na rin po kami nagsasawa. Hindi kami nagsasawang ibahagi sa kanino man na gustong makinig. Bagamat hindi lahat ng tao po ay apo. Ayan, oy. Apo. Yay po. Hello, kamo. Hello. Dito ba, hindi ka nakikita dyan. Ayan. Apo. Maganda po ito. Maganda yung buhok niya, makapal, kulot. Kaya, pag lumaki ito, Susumbong kita kay Ate Lady. pwede siya maging artista ito eh. Alam niyo yung mga bata ngayon, bata pa lang, medyo maarte na. Kaya paglaki, artista na. Patay na pataro. Kasi nga umix yan ha. Balik tayo. Ang salita ng Diyos, kaya hindi po kami nagsasawa. Na ano, dalhin sa ibang tao. Yung may gusto, okay lang. Kung wala, okay lang din. Hindi naman hindi po lahat ng tao naniniwala naman sa salita ng Diyos. Yung iba, naniniwala sila pero ayaw lang talaga nila makinig. Kaya hindi sila nagpapatuloy. Nagpapatuloy na salita ng Diyos sa tahanan. Yung iba naman, minsan nasa labas kami, sa mga kalsada, ay importante po. Kasi sabi ni Jesus wala namang binanggit doon na kailangan mamili ka pa ng tao. Hindi naman sinabi niya, pag mayaman, mayaman, pag mahirap, mahirap. Hindi. Balikan natin 24:14 ng Mateo. Tingnan natin Ipangaral sa buong sanlibutan ng magandang balita o salita ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng bansa. Walang pinipili. Kahit sino, welcome itong salita ng Diyos. Kumisan, yung tao lang ang hindi welcome. Bakit po? Ewan ko. Ba't gano'n sila? Hindi welcome sa yung iba. Sa iba hindi welcome. Po, purihin ng Panginoon. Kaya tandaan nyo po yan. Pero si nanay, welcome sa kanya. Noon hindi pa siya nakaganyan kasi yung balakang niya, meron nangyari doon kaya hindi siya makatayo basta. Pero nung meron, hindi naman nakahiga. Nagkakilala kami, nasa hospital, hindi naman nakahiga yan eh. Tsaka lang nangyari yan. Kailan lang yan. Kaya kailangan, hindi lang siya. Pero malakas pa rin siya. Bakit? Nakakakain ng maayos eh. Ang mahina, yung hindi na nakakakain ng maayos. Siya nakakakain pa ng maayos eh. Purihin ng Panginoon. Kaya kailangan po natin yan. Yan ang nagbibigay lakas sa kanya. Alam nyo, napakaraming benepisyo nito na salita. Ano ba? Kaligtasan, sabi niya. Siyempre, bago sumampalataya yung tao, kailangan makapaginig muna siya. Kaya pag sa kanyang pagiginig, doon siya nagkakaroon na sa pananampalataya. Basahin natin. Anong sabi sa Yes, 17. Anong basahin ko po?
Kaya't ang pananampalataya, Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya bago makasampalataya ang tao, makapakinig muna. Mahirap po naman yung sumasampalataya ka, wala ka naman napapakinggan. Iba yun, baka magkamali po tayo. Kaya ang totoong pananampalataya ng tao, yun meron ka napapakinggan. Kaya sabi niya, ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat. Walang pinipili, mayaman, mahirap, may sakit, walang sakit. Kailangan may pangaral ang salita ng Diyos. Bakit? Maraming tao Maraming tao nangangailangan nito. Bakit? Ang sinasabi ko po ganito. Sa labas, minsan medyo mahilap ang tao. Pero subukin mo sa isang tao may sakit. Hindi siya tatanggi. Kasi meron siya sakit. Oh, naintindihan nyo? Yung iba kasi kung minsan, kahit wala sakit tayo nila. Kaya may kasabihan, pag may sakit siya, tingnan mo, kung di tatawag sa Diyos siya. Totoo nga, na magkaroon ng sakit, dalangin ng dalangin sa Diyos. Bakit? May sakit niya, gusto nilang gumaling. Sa isang ospital, nung araw sa ospital, nangangaral ako Sabi ko sa mga tao, bakit tayo narito? Sabi nila, magpapadoktor kami. Ibig sabihin, meron sila sakit kaya nasa ospital. Kahit nakatayo sila, nagtsatsaga silang pumila. Kasi nga, may sakit. Tapos tanong ko, sino gusto mamatay dito? Walang sumasagot. Di kaya pala nagpupunta ng ospital, takot mamatay. Sabi ko, takot pala kayong mamatay, kaya pala kayo narito. Yun ang totoo nun. Takot mamatay ang tao, lalo na kapag mayroon siyang karamdaman. Sinasabi ko naman, pinakamalapit sa kamatayan ay yung mga tao mayroong mga sakit. Bakit? May mga sakit nga. Pero yung wala sakit, bagamat may namamatay na walang sakit, pero minimal lang po yun. Minimal, hindi marami. Ano po, tandaan nyo po yan. Pag meron nag-aalok sa inyo ng mga Bible study, kung nasa Biblia rin lang naman, patuloyin nyo sa inyong mga tahanan. Malay ninyo. Yung palang ngaral nila, yun ang kailangan ninyo. O bakit? Kung minsan po meron kong binabayad, umiyak Nararamdaman niya siguro. Tinatanggap niya. Kaya sila naiiyak dahil sa salita ng Diyos. Amen. Lagi niyo pong tatandaan, baka mapagawi ako sa inyo. Kaya mag-message kayo. Mag-comment kayo. Kasi dito rin po sa ganito, marami rin po ako nakikilala sa social media. Nang dahil po sa aking pangangaral, naiimbitahan po nila ako. Kagaya ngayon, mayroon ako pupuntahan. Na na-stroke yun O nung nakita niya ako sa social media, nangangaral, kinontak ako para kami magkakilala. At ngayon, nagba-Bible study na po kami sa kanila. Actually, mamaya, alas 3 ang schedule ko sa kanila. Sa may dagupan po yan. Kaya pagkatapos ko rito, papunta naman ako sa dagupan. Kung saan, meron kaming Bible study doon. Yung kanyang buong pamilya. Saan lang kami nakita? Saan lang niya ako nakita? Diyan sa Facebook lang. Hindi ko magkilala, hindi niya ako kilala. Nakita niya ako nangangaral. Sabi niya nga karan, ay, gusto ko ito, sabi niya. Kaya na-invite ko niya ako. Kaya pag meron kong nagbabahagi sa inyo, basta nasa Biblia po okay lang yan. Basta biblical po. Sige po, ito ang inyong kaibigan kaya sa Brother Manny Bautista. Nandito tayo sa barangay 104. Sonid District 1, Tondo, Manila. Sa tahanan ni Nanay Tali. Ito po yung manugang. Manugang sa Apo. Ayan. At saka si Apo.
Makain po silang tanghalian. Ayan. Di ba napakagandang bata? Artista eh. Gusto mo mag-artista? Oh, ba't po yung balbas ko? Po niya. Yung matanda dyan, nadaanan ko, sabi niya, Pastor, ang kapal ng balbas mo, sabi niya. At sabi ko naman, gusto ko namang ginaganyan yung balbas, yung nakikita ko sa mga pelikula ako. Yung ginaganon ba? Ito. Napakait, napakabait pong bata. Oh, gusto niya ganun eh. Yung balbas. Natakpa. Ang kapal kasi ang buhok eh. Sige po, hanggang dito na lamang ha. O na. O magpaalam ka na sa mga, magpaalam ka na. O ano sasabihin mo sa kanila? Bye-bye, kamo nga. Yan. Sige po, God bless us all. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video sa tahanan ni Nanay Tali. Once again, si Nanay Tali. Bye-bye daw po. Okay. God bless us all.